7 taon akong naging anino sa sarili kong diyahanan. Akala ko, ang pagtitiis ay pag-ibig. Pero sa isang gabi ng anibersaryo, sa harap ng mainit na sabaw na ibinuhos sa aking pagkatao, nalaman kong ang asawa ko at ang biyenan ko ay matagal na akong ipinagpalit. Hindi nila alam, ang babaeng minaliit nila ay may hawak na palakol, nagigiba sa kanilang marangyang mundo. Sino ang huling tatawa? Huwag kang mag-alala, Nes. Konting tiis na lang. Pirmahan lang ang kailangan ko sa kanya. At pagkatapos nyon, pwede na nating itapon ang boring na asawang yan sa kalsada. Wala naman siyang silbi kundi ang pera at ang kumpanyang ipinangalan ko sa kanya para makaiwas sa buwis. Ang tinig na yon ay kay Mark, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana 7 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita niya ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa aking pandinig, nanunuot hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo. Tanging ang liwanag mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid tanggapan ang tumatama sa aking paanan. Sa aking mga kamay ay dala ko ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon, ang paborito niyang ulam na ipinagluto ko ng may buong pagmamahal para sa aming ika-7 anibersaryo. Maingat kong binalatan ang bawat hipon, tiniyak kong tama ang asim ng sabaw na saktong-sakto sa panlasa niya pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Ang usok ng sabaw ay humahalimuyak pa, isang amoy na dati ay simbolo ng tahanan at kalinga. Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na katotohanan. Nanginig ang aking mga daliri. Isang patak ng mainit na sabaw ang tumalsik sa aking hinlalaki, ngunit hindi ko naramdaman ang hapdi ng paso. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa loob ng aking dibdib. Ang porselana ng mangkok ay naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Pakiramdam ko ay nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Tila ang bawat hibla ng aking kalamnan ay unti-unting naghihiwalay sa takot at pait. At ang nanay mo, Marco? Tanong ng isang malambing at mapanuring tinig kay Nes, ang batang sekretarya na madalas niyang ikwento na masipag daw magtrabaho. Papayag ba si Doña Consolacion? Isang mapait na tawa ang narinig ko mula sa loob at doon ko naramdaman ang ikalawang sipa ng tadhana. Mabuti naman, Marco. Ang boses ni Mama. Konsolasyon ang sumagot. Ang aking biyenan na itinuring kong sariling ina. Masyado nang nakakasawa ang mukha ng Nia na yan. Parang basahan na pinaglumaan ng panahon, laging amoy kusina at bawang. Mas bagay sa'yo si Nes, sosyal at marunong magdala ng pangalan natin. Bilisan mo na ang pagpapapirma sa mga papeles na yan para masimulan na nating linisin ang bahay na ito mula sa kanyang anino. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyo na dumudurog sa aking puso hanggang sa maging pinong alabok. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang pagtitipid ko sa sarili para mabili ang mga mamahaling relo ni Mark, ang pagtanggap ko sa lahat ng panlalait ni Mama Consolacion sa nakaraang 7 taon, ang pagpasan ko sa lahat ng gawaing bahay habang pinalalago ko ang kumpanyang siya naman ang nagpapakasasa. Lahat ng yon ay nauwi lang sa pagiging isang basahan. Dahan-dahan, pilit kong kinalma ang aking paghinga kahit na ang bawat pagsipsip ng hangin ay tila paglunok ng mga bubog. Ang paningin ko ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit agad ko itong pinigil. Hindi ako pwedeng umiyak ngayon. Hindi sa harap ng mga taong itinuturing akong basura. Pinihit ko ang pinto at tuluyang pumasok sa silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay sapat na para mapatigil silang tatlo. Si Mark ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ni Nes na nakaupo sa gilid ng kanyang mesa. Si Mama Consolacion naman ay kampanteng humihigop ng tsaa sa sofa. Ang gulat sa kanilang mga mata ay mabilis na napalitan ng puot at pandidiri. Walang bakas ng pagsisisi.
Walang bakas ng takot na nahuli sila. Nia, kanina ka pa ba riyan? Malamig na tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay tila isang estranghero. Hindi man lang niya inalis ang kanyang kamay kay Ness. Dala ko ang paborito mong sinigang, Mark. Mahinahon kong sabi. Bagaman ang aking tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Inilapag ko ang mangkok sa mesa, malapit sa mga papeles na kanina lang ay pinag-uusapan nila. Ang panghinang amoy, sigaw ni Ness, sabay paypay sa kanyang ilong. Sabi ko na sa iyo, Marco, hindi marunong magluto ang asawa mo. Masarap pa ang pagkain sa karinderya kaysa sa basurang ito. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Ness ang mangkok at bago ko pa man namalayan, ibinuhos niya ang mainit na sabaw sa aking harapan. Ang mainit na likido ay tumama sa aking dibdib, bumasa sa aking pinakapaboritong bestido na isinuot ko para sa gabing ito. Ang mga hipon at gulay ay nagkalat sa sahig, tila mga labi ng isang nag-unaw na pangarap. Ayan, bagay sa iyo ang amoy ng luto mo. Mapanguyam na sabi ni Ness habang tumatawa. Tiningnan ko si Mark. Inaasahan kong tatayo siya. Kukuha ng tuwalya o kahit man lang pagsasabihan ang kanyang kabit. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Tila nanonood lang ng isang nakakatawang palabas. Linisin mo na yan, Nia, at huwag kang gagawa ng eksena sa harap ni Ness. Nakakahiya ka, sabi niya nang may halong pagkabagot. Tama ang anak ko. Dagdag ni Mama Konsolasyon habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. At bukas na bukas din, pirmahan mo ang mga dokumentong nasa mesa. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin ka namin palabas ng gate. Tutal, wala ka namang pinag-aralan kundi ang maging katulong, di ba? Tumitig ako sa kanila. Sa kabila ng basang damit at ng hapdi ng mainit na sabaw sa aking balat, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa aking kalooban. Hindi ito galit na gustong sumigaw. Ito ay isang malamig at matalim na desisyon. Tiningnan ko ang mga papeles sa mesa. Alam ko ang mga ito. Ito ang mga dokumentong maglilipat ng huling bahagi ng aking mana mula sa aking yumaong ina patungo sa pangalan ni Mark. Akala nila ay hindi ko binabasa ang mga pinapapirmahan nila sa akin. Akala nila ay nananatili akong bulag dahil sa pag-ibig. Ganito na lang ba? Pabulong kong tanong. Anong sabi mo? Singal ni Mark. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi ako yumuko. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa inyo, sa bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ko para itaguyod ang pamilyang ito. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basahang itatapon, pagkatapos pakinabangan? Tumayo ako ng tuwid, hindi alintana ang sabaw na pumapatak mula sa laylayan ng aking damit patungo sa mamahaling alpombra. Ang aking puso, na kanina lang ay nadurog, ay tila unti-unting nabubuo muli. Ngunit sa pagkakataong ito, gawa na ito sa bakal. Sa loob ng 7 taon, natutunan kong magtiis. Pero sa gabing ito, sa harap ng malamig na tawa ng aking asawa at ng mainit na sabaw na ibinuhos sa aking pagkatao, na-realize ko ang isang bagay. Ang bagyong akala nila ay sisira sa akin, ay ang bagyong ako mismo ang nagdala. Hindi nila alam, 1 buwan ko nang itinatago ang orihinal na titulo ng bahay na ito sa ilalim ng pangalan ng aking ama. Hindi nila alam, ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin ay nakatala sa isang lihim na ledger na ngayon ay nasa kamay na ng aking abogado. Pirma ba ang kailangan nyo? Tanong ko nang may mapait na ngiti. Ibibigay ko sa inyo ang higit pa sa pirma. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Narinig ko pa ang pagtawag ni Mark, ang pagmumura ni Mama Konsolasyon at ang maarteng tawa ni Ness. Ngunit hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa madilim na pasilyo, hinawakan ko ang aking tiyan. Doon ko naramdaman ang munting sipa. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko sa dilim, habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa kalayaan. Hinding-hindi ka magiging basahan tulad ng magnanay mo. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay na ito, isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Gaano kaya kabilis guguho ang langit nila kapag nalaman nilang ang lupang tinatayuan nila ay matagal ko nang binawi? Ang singsing sa aking daliri ay hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi isang tanikala na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisipot sa bintana ng aming malaking kusina, tanging ang tunog ng pagkayod ko sa sahig ang bumabasag sa katahimikan. Ang mantsa ng sinigang kagabi ay tuyo na sa mamahaling alpombra, tila isang madilim na paalala ng aking kahihiyan. Sa bawat kuskos ng aking mga kamay na magaspang na dahil sa labada at kemikal, nararamdaman ko ang hapdi ng mga paltos na iniwan ng mainit na sabaw. Pero mas mahapdi ang katotohanan sa bahay na ito. Ako ang nagpapakain sa lahat, pero ako ang huling nakakakain. Ako ang nagpapaganda sa paligid, pero ako ang pinakamapait na tanawin para sa kanila. Nia, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako gising. Bakit ang bagal-bagal mo? Ang boses ni Mama Konsolasyon ay tila isang hagupit na bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok siya sa kusina na nakasuot ng kanyang seda na pantulog. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan na tila siya ang reyna ng mundong ito. Sa katunayan, ang sedang suot niya ay binili ko gamit ang unang bonus ko sa kumpanya. Isang pasasalamat dahil tinanggap niya ako sa pamilya nila. Ngayon, ang pasasalamat na yon ay naging lahason. Inilapag ko ang basahan at tumayo ng may pagsisikap. Narito na po, Ma. Katatapos ko lang pong linisin ang kalat sa sala. Mahinahon kong sagot. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Inihanda ko ang kanyang tasa, tinitiyak na ang init ng tubig ay saktong-sakto sa gusto niya. Ngunit nang ilapag ko ang kape sa harap niya, isang marahas na kamay ang tumabig dito. Ang tasa ay tumama sa gilid ng mesa at nabasag. Ang kape ay kumalat sa aking paanan. Ang pangit ng lasa! Tulad mo, matabang at walang silbi. Singhal niya habang tinitingnan ako ng may pandidiri. At nasaan ang pera na ipinapakuha ko sa'yo? Kailangan ko ng 50,000 para sa laro namin mamaya sa kasino. Huwag mong sabihing wala dahil alam kong malaki ang kinita ng kumpanya nitong nakaraang buwan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ma, iyon na po ang huling pera sa savings account para sa tuition ni Leah sa susunod na buwan. Hindi po natin pwedeng galawin yon dahil kailangan na niyang mag-enroll sa kindergarten. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang bahid ng awa. E ano ngayon? Ang apo ko ay matalino. Kahit hindi mag-aral ay mahusay na. At wag mo akong pangaralan tungkol sa utang na loob niya. Kung hindi dahil sa amin, nandoon ka pa rin sa probinsya, nagtatanim ng kamote. Ang pera ng kumpanya ay pera ni Mark, at ang pera ni Mark ay pera ko. Kunin mo ang pera, kundi ay malilintikan ka sa akin. Lumabas siya ng kusina nang hindi man lang lumingon. Iniwan akong nakatitig sa basag na porselana sa sahig. Doon, sa gitna ng aking kawalan ng lakas, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humahawak sa aking binti. Si Leah, ang aking 5 taong gulang na anak, ang tanging liwanag sa madilim na kuwebang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Tila nauunawaan niya ang bawat bigat na dinadala ng kanyang ina. Mama, bakit ka po umiiyak? Masakit po ba ang kamay mo? Bulong niya habang dinidilaan ang kanyang maliit na daliri para ipahid sa aking mga paltos. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila nadudurog sa sakit. Hindi anak, napuwing lang si Mama. Huwag kang mag-alala. Mag-aaral ka sa pinakamagandang paaralan. Pangako yan ni Mama, sabi ko habang pilit nang ngumingiti.
Sa sandaling iyon, ang aking tiis o ang pagtitiis na kinagisnan nating mga Pilipino ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi ko hahayaang maging biktima rin ng aking anak sa kasakiman ng pamilyang ito. Nang makaalis na si Mark para sa trabaho o marahil ay para makipagkita kay Ness, at nang umalis na rin si Mama Konsolasyon para sa kanyang pagsusugal, naiwan akong mag-isa sa bahay. Ito ang pagkakataon ko. Pumasok ako sa kanilang silid. Ang silid na dati ay itinuturing kong santuwaryo ng aming pagsasama. Ngunit ngayon ay tila isang kabaong ng aking mga pangarap. Nagsimula akong maglinis, isang gawaing inaasahan nila sa akin bilang martir na asawa. Ngunit sa likod ng bawat pag-aayos ng gamit, ang aking mga mata ay naghahanap. Sa likod ng malaking painting sa kanilang dingding, isang painting ng isang masayang pamilya na kami mismo ang nagpakomisyon, ay may nakatagong maliit na vault. Alam kong alam ni Mark ang code at akala niya ay wala akong pakialam. Pero 7 taon akong naging anino at ang mga anino ay nakakakita ng lahat. Maingat kong inilagay ang mga numero. Ang petsa ng kaarawan ni Leah, hindi gumana. Sinubukan ko ang aming anibersaryo. Hindi pa rin. Sa huling pagkakataon, sinubukan ko ang petsa kung kailan sila unang nagkita ni Ness base sa mga lumang resibo na nahanap ko sa kanyang bulsa. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, walang pera, walang alahas. Sa halip, may isang makapal na album ng mga larawan. Dahan-dahan ko itong binuksan at doon, ang mundo ko ay tila tuluyang gumuho. Ang mga larawan ay hindi bago. Ang mga ito ay mula pa noong 5 taon na ang nakalilipas. Si Mark at si Ness magkayakap sa iba't ibang bansa, sa mga hotel na akala ko ay pinupuntahan niya para sa business trips. May mga sulat din doon, mga sulat na nagsasabing si Ness ang tunay niyang mahal at ako ay isa lamang investment para makuha ang tiwala ng aking ama at ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno. 7 taon, bulong ko sa hangin, ang boses ko ay tila isang pagal na hininga. 7 taon akong naging instrumento para sa ambisyon mo. Nanginginig ang aking buong katawan habang binabasa ko ang isang partikular na dokumento sa ilalim ng album. Isang kontrata ng lihim na pagbebenta ng aming lupain sa probinsya, ang lupang iniwan sa akin ng aking ina. Ipinagbili niya ito nang wala akong kinalaman, gamit ang isang pekeng pirma. Hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Pero sa pagkakataong ito, wala nang tunog ang aking pagtangis. Ang bawat patak ay tila nagpapatigas sa aking kalooban. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang pamilyang pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sarili, ay matagal na palang naghukay ng aking libingan. Isang malakas na kalabog mula sa ibaba ang nagpabalik sa aking diwa. Ang tunog ng sasakyan ni Mark. Maingat kong ibinalik ang lahat sa ayos, isinara ang vault, at ibinalik ang painting. Mabilis akong bumaba sa kusina at nagkunwaring nagluluto. Nang pumasok si Mark, hindi niya ako tiningnan. Dumiretso siya sa refrigerator at uminom ng tubig. Bakit ang dilim dito? At anong amoy ito? Nia, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayusin mo ang paglilinis? Sigaw niya habang itinatapon ang baso sa lababo. Tiningnan ko siya. Hindi na may takot, kundi may kasamang pagkamuhi na pilit kong ikinubli sa likod ng isang malamig na maskara. Pasensya na, Mark. Marami lang akong iniisip. Mahinahon kong sabi. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang aking panga ng mahigpit at inilapit ang kanyang mukha. Huwag kang mag-isip. Hindi ka binabayaran ng bahay na ito para mag-isip. Gawin mo lang ang trabaho mo bilang asawa kung ayaw mong matulad sa basurang itinatapon. Binitawan niya ako at umakyat sa itaas. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng kusina. Sa aking bulsa, naramdaman ko ang bigat ng aking cellphone. Doon ay nakatago ang mga litrato ng lahat ng dokumentong nakita ko sa loob ng vault. Sa sandaling iyon,
Habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa aming tahanan, alam kong wala na ang Nia na martir. Ang bawat panlalait, ang bawat nakaw na pera, at ang bawat larawan ng kanyang pagtataksil ay naging gasolina para sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa aking puso. Ang tanong ay hindi na kung kailan ako aalis. Ang tanong ay, gaano karaming piraso ang matitira sa kanila kapag natapos na akong maningil? Ayusin mo ang pagkakaplansa niyan, Nia. May meeting ako sa mga bagong investors ngayong gabi. Huwag mong ipahiya ang pangalan ko sa suot ko. Parang yung mukha mo na laging mukhang pagod. Ang tinig ni Mark ay dumaan lamang sa aking pandinig na tila isang hanging may dalang alikabok. Nakatayo ako sa harap ng plansahan. Ang init ng singaw ay humahalik sa aking mukha. Ngunit ang puso ko ay kasing lamig na ng yelo. Pinagmamasdan ko ang puting barong na suot niya. Isang mamahaling tela na ako mismo ang pumili at nagbayad noong nakaraang buwan. Habang maingat kong itinutuwid ang bawat lukot sa kwelyo, tila itinuwid ko rin ang aking isipan. Ang bawat hagod ng plansa ay isang panunumpa. Ito na ang huling pagkakataon na magsisilbi ako sa isang anino. Opo, Mark. Sisiguraduhin kong magmumukha kang kagalang-galang. Mahinahon kong sagot. Ang aking tinig ay walang bahid ng emosyon. Hindi na ako ang babaeng nasasaktan sa kanyang mga salita. Ngayon, bawat panglalait niya ay nagiging bala sa aking armas. Nang marinig ko ang marahas na pagsara ng pinto ng sasakyan at ang unti-unting paglayo ng makina, doon ko lamang ibinaba ang plansa. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Pumasok ako sa banyo, naghilamos, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay hindi na puno ng luha. Puno na ito ng apoy. Nagpalit ako ng isang simpleng bestido at kinuha ang aking bag. Yaya Lusing, bantayan mo muna si Lia. Pupunta lang ako sa palengke. Bilin ko sa aming matandang katulong na tanging nakakaunawa sa akin. Tumango siya ng may kasamang malalim na tingin, tila alam niyang higit pa sa gulay ang aking pakay. Ngunit hindi ako pumunta sa palengke. Sumakay ako ng taxi patungo sa isang lumang bahagi ng Quezon City, kung saan ang mga puno ng nara ay tila mga bantay ng nakaraan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa bakal at nara. Ito ang tahanan ng aking ama, si Judge Roberto, isang lalaking kilala sa pagiging matuwid at walang kinatatakutan. Pagpasok ko sa kanyang library, bumungad sa akin ang amoy ng mga lumang libro at ang katahimikan ng katarungan. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, nagbabasa ng mga legal na dokumento. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. "Nia, anak, napadalaw ka." Bungad niya. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko na kailangang magsalita. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Doon, sa bisig ng aking ama, naramdaman ko ang kaligtasang matagal nang ipinagkait sa akin ng sarili kong tahanan. Dad, tama ka po. Hindi na ito ang pamilyang pinangarap ko. Bulong ko habang pinipigilan ang aking paghikbi. Humiwalay siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Sinasabi ko na sa iyo, anak, ang isang mandaragit ay hindi magbabago ng kulay. Ngunit natutuwa ako dahil sa wakas, nagising ka na. Handa ka na ba? Tumango ako ng buong tatag. Inilapag ko sa kanyang mesa ang envelope na naglalaman ng mga litrato mula sa vault ni Mark at ang pekeng pirma sa titulo ng aking lupa. Kinuha niya ang lahat, Dad. Ang perang pinaghirapan ko, ang lupang iniwan ni Mama, at ang dangal ko bilang asawa. Gusto ko pong bawiin ang lahat, hindi lang para sa akin, kundi para kay Lia. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ng aking ama. Kumuha siya ng isang maliit na susi mula sa kanyang drawer at ibinigay ito sa akin. Ito ang susi sa isang safety deposit box sa bangko. Doon ko inilagay ang lahat ng ebidensya na tahimik kong kinokolekta mula nang mapansin kong
Naglalabas ng malaking pondo ang kumpanya nyo sa mga ghost accounts. Nia, ang kumpanyang yon ay nakapangalan sa'yo sa legal na paraan bago mo pa siya pakasalan. Ang akala ni Mark ay na-transfer na niya ang ownership, pero nakalimutan niyang ako ang gumawa ng trust fund mo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa loob ng 7 taon, akala ko ay wala akong laban. Akala ko ay hawak nila ang leeg ko. Dad, anong dapat kong gawin? Tanong ko. Maglaro ka sa kanilang laro niya, mungkahi ng aking ama sa tono ng isang hukom. Hayaan mong isipin nilang panalo sila. Hayaan mong isipin ni Mark na tanga ka at bulag. Habang ginagawa nila iyon, unti-unti nating lilinisin ang mga accounts. Inayos ko na ang pakikipag-usap sa isang forensic accountant. Simulan mo nang ilipat ang mga investments na galing sa pera mo patungo sa isang bagong korporasyon na tayo ang may-ari. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Lumabas ako ng bahay ng aking ama na may dalang bagong lakas. Sa bawat hakbang ko pabalik sa aming bahay, nararamdaman ko ang bigat ng lihim na aking dala. Ngunit ito ay isang mabuting bigat, isang baluti, laban sa kanilang kasamaan. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit nang papunta na ako sa kusina, hinila ako ni Yaya Lusing sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nia anak, may narinig ako kanina habang wala ka. Bulong niya, ang boses ay puno ng takot. Ano yun, Yaya? Anong nangyari? Kabadong tanong ko. Narinig ko ang tawag ni Mark sa isang real estate broker. Nia, balak nilang ibenta ang bahay na ito sa susunod na buwan. Sabi ni Mark, ililipat daw kayo sa isang maliit na kondo, habang ang perang makukuha ay gagamitin niya para bilhan ng bagong mansyon si Ness sa Tagaytay. At Nia, ang masama pa roon, balak kanilang iwanan doon sa kondo at kunin si Leah para ipakilala kay Ness bilang tunay na ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa aking narinig. Ang hapdi sa aking dibdib ay napalitan ng isang matinding galit na tila bulkang mayo na handang sumabog. Kunin ang aking anak? Ipakilala sa ibang babae? Hindi na lang ito tungkol sa pera. Hindi na lang ito tungkol sa lupain. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng aking anak. Salamat, Yaya, sabi ko, habang ang aking mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay nanigas sa determinasyon. Tumingala ako sa kisame ng bahay na ito, ang bahay na itinayo mula sa dugo at pawis ko. Ngunit ngayon ay ibinebenta na ng mga linta. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa na hindi pa naririnig ni Mark o ni Mama Konsolasyon. Sige Mark, ibenta mo ang bahay. Ibenta mo ang lahat. Pero sisiguraduhin ko, bago pa man dumating ang susunod na buwan, ang tanging pag-aari mo na lang ay ang damit na suot mo. At ang kahihiyang hinding-hindi mo mabubura. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng susi sa pinto. Dumating na si Mark. Mabilis kong ibinalik ang aking mukha sa dati nitong anyo. Ang mukha ng isang masunurin at tahimik na asawa. Ngunit sa ilalim ng maskarang yon, ang reyna ay handa ng itumba ang hari. Mama, nasaan po ang mga laruan ko? Bakit po sila kinuha ni Lola? Ang boses ni Leah ay tila isang maliit na kampanilya na bumasag sa katahimikan ng hapon. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag, nadatnan ko ang aking anak na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Pagtingin ko sa loob, ang aking puso ay tila hinigpitan ng isang dambuhalang kamay. Ang silid ni Leah, ang silid na maingat kong pinalamutian ng mga pangarap at kulay rosas na kurtina ay wala ng laman. Ang kanyang kama ay tinanggal, ang kanyang mga kabinet ay bakante, at ang mga pader ay tila nagluluksa sa kawalan. Nia,
Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Tulungan mo ang mga lalaki na ilipat ang mga huling gamit sa bodega. Ang boses ni Mama Konsolasyon ay nanggaling sa dulo ng pasilyo. Nakasandal siya sa pader habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. Suot ang isang bagong brilyanteng singsing na alam kong hindi galing sa sarili niyang bulsa. Ma, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo inililigpit ang gamit ng anak ko? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado ng aking boses kahit na ang bawat selula sa aking katawan ay gustong sumigaw. Masyadong malaki ang kwartong ito para sa isang bata, Nia. At simula sa susunod na linggo, dito na matutulog si Ness kapag bumibisita siya. Mas kailangan niya ng espasyo para sa kanyang mga gamit. Si Leah, pwede naman siyang matulog sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Mas malapit pa sa'yo, di ba? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang silid sa tabi ng kusina ay dating imbakan ng mga luma at maamag na gamit. Walang bintana, walang maayos na bentilasyon. Doon nila gustong patuluyin ang aking anak. Habang ang kabit ng aking asawa ay nagpapakasasa sa karangyaan sa gitna ng aking bahay. Hindi po maaari, Ma. Kwarto ito ni Leah at ang bahay na ito ay pag-aari ko. Bago ko pa matapos ang aking pangungusap, isang malakas na tunog ng mga yabag sa hagdan ang bumasag sa aming pagtatalo. Dumating si Mark at hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Ness na may bitbit na napakaraming shopping bags mula sa mga mamahaling butik sa Makati. Ang halimuyak ng kanyang pabango, isang matamis at masangsang na amoy, ay agad na lumason sa hangin. Ano na naman ang ingay na ito, Nia? Hindi ka na ba talaga titigil sa pag-iiskandalo? Singal ni Mark sa akin. Lumapit siya kay Ness at kinuha ang ilang bag mula rito, tila isang tapat na alipin. Marco, tignan mo ang asawa mo. Pinagbabawalan akong ayusin ang bahay para sa bisita natin. Sumbong ni Mama Konsolasyon ng may kasamang pag-arte. Tumingin sa akin si Mark ng may halong poot. Nia, sundin mo ang gusto ni Mama. Tutal, aalis din naman tayo rito sa susunod na buwan. Mas mabuting masanay na si Leah sa mas maliit na kwarto para hindi siya mabigla kapag lumipat na tayo sa kondo. At heto, Nia, sabi ni Ness habang iniaabot sa akin ang isang maliit na paper bag. Binalhan kita ng simpleng duster. Masyadong luma na kasi ang mga suot mo. Baka mapagkamalan kang katulong ng mga kapitbahay kapag nakita ka nilang naglalaba. Narinig ko ang hagik-gik ni Mama Konsolasyon at ang walang pakialam na tingin ni Mark. Hinawakan ko ang paper bag, ramdam ang gaspang ng tela sa loob. Sa sandaling iyon, ang aking tiis ay hindi na lang isang pasanin. Ito ay naging isang malamig na apoy na unti-unting lumalamon sa lahat ng natitirang pag-ibig ko sa lalaking ito. Dinala ko si Leah sa kusina at ipinagluto siya ng hapunan. Habang pinagmamasdan ko siyang kumakain ng tahimik, ang bawat subo niya ay tila isang sumbat sa akin. Patawad, anak, bulong ko sa aking isipan. Kaunting panahon na lang. Nang malalim na ang gabi at ang lahat ay natutulog na, dahan-dahan akong pumasok sa silid tanggapan ni Mark. Alam ko kung saan niya inilalagay ang mga mahahalagang papeles kapag kakawilang niya mula sa labas. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, ay nakita ko ang isang asul na folder. Nang buksan ko ito, ang aking mundo ay tila tuluyang gumuho sa ilalim ng aking mga paanan. Hindi lang ito plano ng pagbebenta ng bahay. Ito ay isang mortgage contract, isang kasunduan sa pautang gamit ang aking ancestral house sa probinsya bilang garantiya. Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng aking ina, ang tanging alaala ko sa kanya. At ang halaga ng pautang, gagamitin ito bilang kapital para sa bagong negosyo ni Ness. Ngunit ang mas matindi, ang mas masakit, na tila isang kutsilyong itinirak sa aking likuran, ay ang pirma sa ilalim ng kontrata. Nia Santos Villanueva, ang pirma ko. Ang mga kurba, ang bawat tuldok, ito ay eksaktong kopya ng aking sulat kamay.
Ngunit alam ko sa kaibuturan ng aking kaluluwa na hindi ko kailanman hinawakan ang panulat para sa dokumentong ito. Pinirata nila ang aking pagkakakilanlan. Ninakaw nila ang aking nakaraan para punduhan ang kinabukasan ng isang kabit. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng larawan ang bawat pahina. Ang bawat click ng aking cellphone ay tila isang pako sa kabaong ng aming kasal. Ganito pala ang plano nyo. Bulong ko sa dilim. Ang aking boses ay tila isang malamig na hininga mula sa hukay. Hindi nyo lang ako gustong iwanan. Gusto nyo akong ubusin hanggang sa wala nang matira sa akin kundi ang aking pangalan. Isang tunog ng mahinang pagbukas ng pinto ang narinig ko mula sa likuran. Mabilis kong itinago ang cellphone at ibinalik ang folder. Ang anino ni Mark ay lumitaw sa pader. Mahaba at madilim. "Nia, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay isang blankong canvas ng kapayapaan na itinatago ang isang nagngangalit na bagyo. "Uminom lang ako ng tubig, Mark. Hindi ako makatulog dahil sa init sa kwarto sa tabi ng kusina." Tinitigan niya ako ng matagal, tila naghahanap ng anumang bitak sa aking maskara. "Matulog ka na at wag mo nang pakialaman ang mga gamit ko kung ayaw mong masaktan." Pagbalik ko sa maliit at madilim na silid kung saan kami natutulog ni Leah, niyakap ko ang aking anak ng napakahigpit. Ang amoy ng amag at alikabok ay nanunuot sa aking ilong, ngunit hindi ko ito inalintana. Sa aking isipan, nakikita ko na ang mga susunod na hakbang. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay magiging barya sa aking palad. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Leah ay magiging karagatan na lulunod sa kanila. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa ilalim ng mortgage contract, nakita ko ang petsa ng huling bayad. Ito ay sa susunod na linggo. Kung hindi ako kikilos ng mabilis, mawawala ang huling alaala ng aking ina. At ang mas nakakatakot, nakita ko ang isang pangalan sa listahan ng mga testigo. Isang pangalang hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng aking sariling kapatid. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa sarili mong dugo. Habang nakatingin ako sa dokumentong may pangalan ni Benjo, ang aking nakababatang kapatid, tila ang bawat alaala ng aming paglaki ay naging mga piraso ng basong bubog na bumaon sa aking puso. Si Benjo, ang pinag-aral ko, ang binilhan ko ng unang sasakyan, ang laging kong pinagtatanggol kay Dad. Siya pa ang tumulong kay Mark para nakawan ako. Ngunit wala na akong luha para sa kanila. Ang bawat pagtataksil ay tila naging bakal na bumabalot sa aking kaluluwa. Madaling araw na nang dahan-dahan akong lumabas ng maliit na silid sa tabi ng kusina. Maingat ang bawat hakbang ko, iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na maaring lumikha ng tunog na gigising sa mga halimaw na natutulog sa itaas. Suot ko ang isang itim na jacket at sombrero, tila isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. "Nia, mag-iingat ka," bulong ni Yaya Lusing na naghihintay sa akin sa may pintuan ng likuran. Inabutan niya ako ng isang maliit na balot ng tinapay. "Huwag kang papatalo sa kanila." Tumango ako at mabilis na lumabas patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang isang madilim na sasakyan. Hindi ito taxi. Ito ang sasakyan ni attorney Leandro, ang dati kong katuwang sa negosyo at ang pinakamatalik na kaibigan ni Dad. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling leather at ang lamig ng aircon. Isang mundong dati ay kinabibilangan ko bago ako naging bilanggo ng pamilya Villanueva. "Nia, kumusta ang lagay mo? Balita ko ay pinalayas ka sa sarili mong kwarto." Bungad ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala, ngunit nananatiling propesyonal. Wala kaming malisya sa isa't isa. Ang tanging nagbibigkis sa amin ay ang hustisya at ang dating ningning ng aking kumpanya, ang Saffron Designs. "Ayos lang ako, Leandro.
Mas mahalaga ang mga dokumentong hawak mo, direkta kong sabi. Inabot niya sa akin ang isang tablet. Narito na ang lahat. Noong nakaraang linggo, matagumpay nating na-freeze ang mga assets na galing sa iyong trust fund. Ang akala ni Mark ay ginagamit niya ang pera mo para sa bagong negosyo ni Ness, ngunit ang totoo, ang bawat transaksyon niya ay dumadaan sa isang decoy account na kontrolado natin. Sa madaling salita, niya, nagtatapon lang siya ng pera sa isang butas na walang ilalim. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ko ang control. At ang kumpanya? Ang Saffron Designs ay muling nakatayo sa ilalim ng bagong pangalan, Amaryllis Creations. Lahat ng iyong mga dating kliyente na nanatiling tapat sa iyo ay nailipat na natin ng tahimik. Mark is running a hollow shell niya. Ang kumpanyang hawak niya ngayon ay puro utang na lang. Nakahinga ako ng maluwag. Ang aking pagtitiis sa loob ng bahay na yon ay may patutunguhan. Ang bawat panlalait ni Mama Konsolasyon at ang bawat hapdi ng sinigang ni Ness ay may katapat na halaga. Kailangan nating magmadali, Leandro. Balak nilang ibenta ang ancestral house sa probinsya sa susunod na linggo. At si Benjo, kailangan ko siyang makausap. Mag-iingat ka niya. Masyadong desperado si Mark. Kapag nalaman niyang wala na siyang pera, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Paalala ni Leandro bago ako bumaba sa kanto malapit sa aming bahay. Pabalik na ako sa pintuan ng likuran nang biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nanigas ang aking buong katawan. Doon, nakatayo si Mark. Suot ang kanyang pantulog at may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng hinala. "Saan ka galing?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang maugong na babala sa gitna ng katahimikan. "Naglakad-lakad lang ako sa labas, Mark. Hindi ako makatulog dahil sa sikip ng kwarto." Pagsisinungaling ko, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa kanyang hininga. Bigla niyang hinablot ang aking bag. "Naglakad-lakad? Sa ganitong oras? At bakit may dala kang bag? Nia, wag mo akong gawing tanga." Hinalughog niya ang loob ng aking bag. Mabuti na lang at ang tablet at ang mga dokumento ay naitago ko na sa ilalim ng suot kong jacket. Ang tanging nakita niya ay ang balot ng tinapay na ibinigay ni Yaya Lusing. Inihagis niya ang bag sa sahig. "Ano ito? Pakikipagkita ba ito sa lalaki? Kaya ba ang lakas na ng loob mong sumagot-sagot sa amin dahil may bago ka ng kinakapitan?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang irony ng kanyang bintang ay tila isang slapstick na komedya. Ang lalaking may kabit sa loob mismo ng aming bahay ay may gana pang mag-akusa sa akin ng pangangalo niya. Wala akong ibang lalaki, Mark. Ang tanging iniisip ko ay kung paano tayo mabubuhay sa susunod na buwan kung pati ang bahay na ito ay ibebenta mo. Sagot ko ng may halong pait. Bigla niyang hinawakan ang aking panga. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. "Huwag mong pakialaman ang mga desisyon ko. At tandaan mo ito, Nia. Sa oras na malaman kong niloloko mo ako, hinding-hindi mo na makikita si Leah. Dadalhin ko siya sa ibang bansa at hinding-hindi mo na malalaman kung nasaan siya." Binitawan niya ako ng marahas at umakyat sa itaas. Iniwan akong nanginginig sa gitna ng kusina. Ang kanyang banta tungkol kay Leah ay tila isang kidlat na tumama sa aking kaisipan. Hindi lang pera ang nakataya rito. Ito ay isang digmaan para sa aking anak. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Ate Nia, patawarin mo ako. Hindi ko gustong gawin to. Pero kailangan ko ng pera para sa utang ko sa sugal." Pinilit ako ni Mark. "Mag-ingat ka bukas sa dinner. May balak silang ipapirma sa iyo na hindi mo magugustuhan." "Benjo," nanginginig ang aking mga daliri
Habang binabasa ang mensahe, ang aking sariling kapatid ay nagbababala na sa akin. Ngunit huli na ba? Sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob ng kwarto ni Ness sa itaas. Kasunod ang mahinang tawa nila ni Mark. Ang tunog ng kanilang kaligayahan ay tila isang lason na kumalat sa bawat sulok ng bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang, may mga sugat at pagod. Ngunit sa ilalim ng mga sugat na yon, nararamdaman ko ang tibay ng isang babaeng wala nang mawawala. Bukas sa dinner, sabi ni Benjo. Bukas ang gabi ng ang-agawan. Bukas, malalaman nila kung anong klaseng bagyo ang kanilang kinalaban. Ngunit bago iyon, may isang tanong na gumugulo sa akin. Kung alam ni Benjo ang balak nila, bakit ngayon lang siya nagsasabi? At ano ang papeles na ipapapirma nila sa akin bukas na mas mahalaga pa sa bahay at sa kumpanya? Isang nakakakilabot na hinala ang pumasok sa aking isipan. Paano kung hindi lang pera ang gusto nilang kunin sa akin? Paano kung ang balak nila ay ideklara akong baliw para tuluyan nilang makuha ang custody ni Leah? Napakawalang puso mo, Nia. Sarili mong biyenan. Nagawa mong saktan? Ganito na ba talaga kadilim ang kaluluwa mo dahil sa selos? Ang boses ni Mark ay tila kulog na yumanig sa buong kabahayan. Nakatayo ako sa paanan ng hagdan. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng bilis ng kanilang laro. Sa harap ko, nakahandusay sa sahig si Mama Konsolasyon. Sapo ang kanyang kanang binti at umiiyak ng napakalakas. Isang pag-iyak na pang best actress sa mga teleserye. Marco, anak, huwag mo siyang saktan. Baka hindi niya sinasadya. Hikbi ng matanda. Bagaman ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin ay puno ng tagumpay at panunuya. Gusto ko lang naman siyang pagsabihan tungkol sa pag-alis-alis niya sa gabi. Pero bigla niya akong itinulak. Wala akong ginawa, Mark. Malayo ako sa kanya nang bigla siyang sumigaw at humiga sa sahig. Sigaw ko, ngunit alam kong ang aking boses ay lunod na sa ingay ng kanilang kasinungalingan. Mabilis na lumapit sa akin si Mark. Bago ko pa man maipagtanggol ang aking sarili, naramdaman ko ang isang malakas na pagtama ng kanyang palad sa aking pisngi. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa aking balat. Kasunod ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Ang impact ay sapat na para mapaatras ako at tumama ang aking likod sa matigas na gilid ng mesa. Walang tunog ng sampal, tanging ang malakas na pintig ng dugo sa aking pandinig at ang pagkapipi ng aking diwa sa gulat. Magsinungaling ka pa. Bulyaw ni Mark. Hinablot niya ang aking braso ng napakahigpit. Tila gusto niyang durugin ang aking mga buto. Nakita ni Ness ang lahat. Huwag mo kaming gawing tanga. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Ness, may hawak na panyo sa kanyang mga mata, nagkukunwaring nagpupunas ng luha. Ate Nia, bakit mo nagawa yon? Alam naming galit ka sa amin, pero si Mama Konsolasyon, matanda na siya. Paano kung nabali ang buto niya? Tumingin ako sa kanila. Ang 3 taong itinuring kong pamilya, na ngayon ay tila mga buwayang nagtutulong-tulong para lamunin ako ng buo. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking krus. Dalhin mo na siya sa ospital, Marco. Ako na ang bahala sa babaeng ito. Utos ni Mama Konsolasyon habang tumatayo ng dahan-dahan sa tulong ni Ness. Ang sakit sa kanyang binti ay tila biglang naglaho nang makuha na nila ang gusto nila. Kinaladkad ako ni Mark patungo sa maliit na silid-imbakan sa tabi ng kusina. Ang silid na naging kwarto namin ni Leah. Inihagis niya ako sa loob ng marahas. Diyan ka muna. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. At huwag mong asahan na makikita mo si Leah ngayong gabi. Dadalhin ko siya kay Ness. Doon siya matutulog sa hotel para malayo sa impluensya ng isang baliw na tulad mo. Huwag, Mark. Huwag mong isama ang anak ko. Pagmamakaawa ko.
Pilit kong hinahawakan ng pintuan, ngunit isang malakas na pagtulak ang ginawa niya bago niya tuluyang itarak ang susi mula sa labas. Naiwan ako sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa maliit na siwang ng pinto. Napaupo ako sa malamig at maalikabok na sahig. Ang aking pisngi ay kumikirot at ang aking puso ay tila isang basag na porselana na wala ng pag-asang mabuo pa. Sa katahimikan ng silid, narinig ko ang yak ni Leah mula sa labas. "Mama! Mama! Ayoko pong sumama! Mama!" Ang bawat sigaw ng aking anak ay tila dumudurog sa aking dibdib. Gusto kong sugurin ang pinto, ilabas ang lahat ng galit at isigaw sa mundo ang nangyayaring hindi makatarungan. Ngunit pinigil ko ang sarili ko. Kinagat ko ang aking labi. Pilit kinokontrol ang emosyon. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Kailangan kong manatiling malinaw ang isip. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman, kinapa ko ang aking laptop na itinago ko sa ilalim ng isang lumang kutsyon. Ito ang tanging sandata na naiwan sa akin. Binuksan ko ito. Ang asul na liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha na puno ng pasa. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalagay ko ang password. Pumasok ako sa lihim na portal na ibinigay ni Attorney Leandro. Doon, sa gitna ng aking pag-iisa at pagdurusa, nakita ko ang isang mensaheng tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Status: Transfer successful. All major assets from Saffron Designs, Shell accounts have been migrated to Amaryllis Creations. Mark's personal credit lines are now overextended. Isang mapait, ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa mga oras na ito, habang inuubos ni Mark ang kanyang oras sa pag-aalaga sa nasaktang ina at pakikipaglandian kay Ness, hindi niya alam na ang perang pambayad niya sa hotel, ang perang pambili niya ng alahas, at ang perang inaasahan niyang magliligtas sa kanyang kumpanya ay unti-unti nang naglalaho na parang bula. Binuksan ko ang isang file, ang mga video clip mula sa hidden camera na itinago ni Yaya Lusing sa kusina at sala. Pinanood ko ang eksena kanina, malinaw na malinaw. Si Mama Konsolasyon ay sadyang humiga sa sahig habang ako ay nasa kabilang dulo ng silid. Walang pagtulak na nangyari. "Itago niyo ang lahat ng alas niyo." Bulong ko sa dilim. Ang aking boses ay tila isang sumpa. Dahil kapag inilapag ko na ang sa akin, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo kahit isang pirasong dangal. Ngunit sa gitna ng aking panandaliang tagumpay, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Isang email mula sa forensic accountant ni Dad. Ang subject line ay urgent. Unknown transfers from Benjo's account. Nang buksan ko ang attachment, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Si Benjo, ang kapatid kong humihingi ng tawad kagabi, ay tumatanggap ng malalaking halaga mula kay Ness. Hindi lang pala si Mark ang pinaglilingkuran niya. Anong ugnayan mayroon si Benjo at Ness? At bakit may mga dokumento doon na nagpapahiwatig na ang aking kapatid ay may pirma rin sa pagdedeklara sa akin bilang mentally unstable? Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto. Mabilis kong isinara ang laptop at itinago ito. Pumasok ang anino ni Yaya Lusing. May dalang maliit na plato ng pagkain at isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Nia, wala na sila. Isinama nila si Leah." Bulong niya. Inabutan niya ako ng isang maliit na piraso ng papel. "Iniwan ito ni Benjo sa gate kanina. Sabi niya, huwag ka daw kakain ng anumang ibibigay ni Ness bukas sa dinner." Binuksan ko ang papel. Isang maikling mensahe ang nakasulat. "Ate, itatakas ko si Leah bukas bago mag-dessert. Maghanda ka. Maari ko pa ba siyang pagkatiwalaan? O ito ay isa na namang bitag para tuluyan akong mawalay sa aking anak? Hindi sapat ang isang sampal para patayin ang isang ina, Mark. Pero ang bawat segundong inilalayo mo sa akin si Leah ay isang pako na ibinabaon mo sa sarili mong kabaong."
Ito ang bulong ko sa gitna ng kadiliman ng silid-imbakan. Ang bawat pagsipsip ko ng hangin ay may kasamang amoy ng amag at alikabok. Isang paalala na sa loob ng bahay na itinayo ko, itinatrato akong parang lumang gamit na wala ng pakinabang. Ang pisngi ko ay kumikirot pa rin. Tila may apoy na nananatiling nagliliyab sa aking balat. Ngunit ang init na yon ay hindi nagpapahina sa akin. Sa halip, ito ang nagpapatigas sa aking kalooban. Nakaupo ako sa sahig, yakap ang aking mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihitid ng susi mula sa labas. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Mark, kundi ang banayad at maingat na kilos ni Yaya Lusing. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang manipis na liwanag mula sa kusina ang tumama sa aking mga mata. Niya, heto, uminom ka muna ng tubig at kumain. Bulong ng matanda habang iniaabot ang isang baso at maliit na platitong may lamang tinapay. Salamat, Yaya. Nasaan sila? Tanong ko. Ang boses ko ay paos at tuyo. Wala pa sila, Niya. Pero tumawag si Doña Consolacion. Nagpapahanda ng isang malaking dinner para bukas. Darating daw ang mga abogado at ilang mga kaibigan nila. Niya, natatakot ako. Narinig ko silang nag-uusap kanina tungkol sa pagpirma mo sa isang dokumento na magpapatunay na hindi ka na nasa tamang pag-iisip. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Baliw? Iyon na lang ba ang huling alas nila? Hinawakan ni Yaya Lusing ang aking kamay. Mag-ingat ka bukas. At ito, nahanap ko ito sa ilalim ng sofa sa sala kanina. Inilagay niya sa aking palad ang isang maliit na kulay rosas na hair clip. Ang hair clip ni Leah. Naramdaman ko ang biglang paninikip ng aking dibdib. Ang munting bagay na ito, na may disenyo ng isang kumikinang na paru-paro, ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng aking pagkatao. Naalala ko ang tawa ni Leah habang ikinakabit ko ito sa kanyang buhok noong isang araw. Ang amoy ng kanyang buhok, ang lambot ng kanyang pisngi, ang lahat ng iyon ay ninakaw nila sa akin. Sa sandaling iyon, ang aking tiis ay tuluyan ng naglaho. Wala nang puwang ang pagtitimpi. Ang babaeng pumasok sa silid na ito bilang isang martir ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang inang handang sunugin ang mundo para mabawi ang kanyang anak. Salamat, Yaya. Iwan mo na ako rito. Huwag kang gagawa ng anuman na ikapapahamak mo, bilin ko sa kanya. Nang muling sumara ang pinto at bumalik ang kadiliman, hindi na ako naupo sa sahig. Tumayo ako ng tuwid. Sa kabila ng hapdi ng aking katawan, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa tago nitong lalagyan at tinawagan si Attorney Leandro. Leandro, ituloy ang lahat ng plano. Bukas, sa dinner, ibagsak mo ang lahat ng ebidensya. Pero may isa akong pakiusap. Kailangan nating masiguro ang kaligtasan ni Leah. May mensahe si Benjo, pero hindi ako sigurado kung kakampi ba siya o kaaway. Nia, masyadong mapanganib ang gagawin mo. Maaari kang saktan ni Mark sa harap ng maraming tao. Paalala ni Leandro. Hayaan mo siyang saktan ako, Leandro. Hayaan mong makita ng lahat kung anong klaseng hayop ang lalaking ipinagmamalaki ni Doña Consolacion. Ang bawat sugat na ibibigay niya sa akin bukas ay magiging ebidensya na hinding-hindi niya matatakasan. Sagot ko ng may determinasyon. Pagkatapos ng tawag, sinimulan kong ihanda ang aking isipan. Inisip ko ang bawat posibleng mangyayari. Ang bawat salitang bibitawan ko. Ang bawat kilos na gagawin ko. Kailangan kong maging perpekto. Kailangan kong maging ang baliwin na gusto nilang makita. Hanggang sa sandaling ilalabas ko na ang aking mga kuko. Nang sumapit ang umaga, binuksan ni Mark ang pinto. Hindi siya pumasok, nanatili lang siyang nakatayo sa pintuan habang nakasuot ng kanyang mamahaling suit, tila isang hari na tumitingin sa kanyang bilanggo. Lumabas ka na riyan. Maligo ka at mag-ayos. May dinner tayo mamaya. At tandaan mo,
Niya, kapag gumawa ka ng kahit anong eksena, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Magpakabait ka, pirmahan mo ang mga papeles, at baka bigyan kita ng pagkakataong makita si Leah minsan sa isang buwan. Utos niya nang may kasamang pananakot. Tiningnan ko siya, hindi na may luha sa mga mata, kundi may isang blangkong titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Gagawin ko ang gusto mo, Mark. Basta ibalik mo sa akin si Leah. Isang mapaglarong ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mabuti naman at natututo ka na. Sige na, mag-ayos ka na. Gusto kong magmukha kang presentableng asawa sa harap ng mga bisita natin. Habang naglalakad ako patungo sa banyo, bawat hakbang ko ay tila isang ritual ng paghahanda. Binuksan ko ang shower at ang malamig na tubig ay humalik sa aking balat. Hinayaan kong hugasan ng tubig ang lahat ng dumi, ang lahat ng pagod at ang lahat ng takot. Tumingin ako sa salamin. Ang pasa sa aking pisngi ay kulay ube na. Tila isang dekorasyon ng aking pakikipaglaban. Kumuha ako ng concealer at maingat na itinago ang bakas ng kanyang karahasan. Nagsuot ako ng isang simpleng puting bestido, isang kulay na sumisimbolo sa kalinisan, ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng isang bagong simula mula sa abo. Inilagay ko ang hair clip ni Leah sa aking bulsa. Ramdam ko ang tulis ng pakpak ng paru-paro sa aking daliri. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa iyo, Mark, hindi ko akalaing ako ang magiging bagyong hinding-hindi mo malilimutan. Bulong ko sa sarili. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan habang naririnig ko ang ingay ng mga sasakyang dumarating para sa dinner. Sapat na kaya ang talas ng aking mga salita para putulin ang mga tanikalang 7 taon kong dinala? O sadyang may mga sugat na sadyang hindi na kayang hilumin ng katarungan? Maupo ka na, Nia. Tutal, baka ito na ang huling pagkakataon na makasalo ka sa mesang ito bago ka namin dalhin sa iyong nararapat na bakasyunan dahil sa iyong kondisyon. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamyos na kanta na may dalang lason. Nakaupo siya sa kabisera, suot ang kanyang pinakamahal na mga hiyas, habang sa paligid ng mahabang mesa ay nakaupo ang ilang mga piling panauhin. Mga abogadong kaibigan ni Mark at isang doktor na alam kong binayaran nila para selyuhan ang aking kapalaran. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa itaas ay tila mga matalas na mata na humuhusga sa aking bawat galaw. Nakatayo ako sa gilid, suot ang aking puting bestido na kanina ko papilit na pinapanatiling malinis. Sa aking mga kamay ay dala ko ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang, ang ulam na ako mismo ang nagpuyat na ihanda. Ang bawat hiwa ng gulay, ang tamang balanse ng asim, at ang lambot ng karne ay bunga ng aking pagsisikap na maging isang mabuting asawa hanggang sa huling sandali. Ang amoy ng sampalok ay humahalimuyak sa buong silid, isang pamilyar na amoy na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang nagbabadyang trahedya. Narinig niyo naman si Mama. Nia, umupo ka na. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng mga bisita, sabi ni Mark nang hindi man lang tumitingin sa akin. Katabi niya si Ness na nakasuot ng isang pulang bestido na tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ang bawat haplos ni Ness sa braso ni Mark ay tila isang sampal sa aking dangal, ngunit nanatili akong tahimik. Dahan-dahan kong inilapag ang mangkok ng sinigang sa gitna ng mesa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila isang batingaw na hudyat ng simula ng huling yugto. Habang inaayos ko ang sandok, naramdaman ko ang malamig na titig ni Ness. Ate Nia, mukhang masyadong mainit ang sabaw na ito, tulad ng ulo mo nitong mga nakaraang araw. Simula ni Ness nang may mapanguyam ng ngiti. Sabi ni Marco, madalas ka na raw magsalita mag-isa. At kung ano-ano ang mga nakikita mong dokumento na hindi naman totoo. Nakakatakot, di ba? Baka kailangan mo na talagang magpahinga.
Narinig ko ang mahinang bulungan ng mga bisita. Ang doktor na katabi ni Doña Consolacion ay nagsimulang magsulat sa kanyang maliit na notebook. Nararamdaman ko ang bitag na unti-unting sumasara sa paligid ko. Inihanda nila ang lahat, ang mga saksi, ang doktor, at ang eksenang magpapatunay na ako ay isang baliw na asawa na dapat nang itago. Hindi ako baliw, Ness. Ang nakikita ko ay ang katotohanan na pilit ninyong itinatago sa likod ng mga peking ngiti na yan. Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay hindi nayayanig. Biglang tumayo si Ness. Ang kanyang mukha ay nagkunwaring puno ng takot. Marco, tignan mo siya. Nagsisimula na naman siyang mag-ilusyon. Natatakot ako sa kanya. Sa isang mabilis at sadyang galaw, hinablot ni Ness ang gilid ng tablecloth. Ang mangkok ng mainit na sinigang ay gumulong patungo sa aking direksyon. Bago ko pa man magawang umiwas, ang mainit na likido ay tumalsik sa aking dibdib at braso. Ang hapdi ay kasing tindi ng isang liyab na dumadampi sa aking balat. Nanunuot ang init sa hibla ng aking puting bestido. Walang tunog ng pagbagsak, tanging ang malakas na pintig ng aking puso at ang marahas na paghinga ni Mark habang tumatayo siya. Nia, ano bang ginawa mo? Sinaktan mo si Ness. Sigaw ni Mark, bagaman malinaw na ako ang basang-basa at nasasaktan. Lumapit siya kay Ness at niyakap ito ng protektado. Tila ba ang babaeng hihimatayin sa takot ang tunay na biktima. Nakita niyo na, doktor? Ang boses ni Doña Consolacion ay puno ng pait. Hindi na niya kayang kontrolin ang sarili niya. Masyado na siyang mapanganib para sa aking apo. Marco, ilabas mo na ang mga papeles. Kailangan na itong matapos ngayon din. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nakatingin sa akin ng may awa at pandidiri. Ang puti kong bestido ay nadumihan na ng sabaw at taba. Ang aking balat ay namumula na sa paso. Ngunit sa gitna ng pisikal na sakit, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Hindi ko pinunasan ang sabaw sa aking damit. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tila isang rebulto ng katarungan sa gitna ng kanilang dumi. Inilapag ni Mark ang isang makapal na dokumento sa mesa, kasunod ang isang panulat. Pirmahan mo na ito, Nia. Isuko mo na ang guardianship kay Leah at ibigay mo na ang buong kontrol ng kumpanya sa akin. Kung gagawin mo ito, tinitiyak kong dadalhin ka namin sa isang pasilidad na maayos. Kung hindi, ipapakulong kita sa salang attempted murder sa sarili mong biyenan at pananakit kay Ness. Isang mapait na tawa ang dahan-dahang kumawala sa aking mga labi. Ang tawang iyon ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Maging si Mark ay napaatras nang makita ang ningning sa aking mga mata. Tapos na ba ang inyong palabas? Tanong ko. Ang boses ko ay tila bakal na hinihila sa semento. 7 taon ninyo akong ginawang katulong. 7 taon ninyo akong ninakawan ng pera at dangal. At ngayon, pati ang katinuan ko ay gusto ninyong nakawin para lang makuha ang aking anak? Pirmahan mo na! Bulyaw ni Mark, sabay hampas sa mesa. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ngunit sa halip na sa dokumento, inilagay ko ito sa aking bulsa. Hinawakan ko ang hair clip ni Leah na naroon pa rin. Ramdam ang tulis ng paru-paro sa aking palad. Mark, Doña Consolacion, Ness, sa tingin niyo ba ay papasok ako sa digmaang ito nang walang dalang baluti? Tanong ko habang dahan-dahang naglalakad paikot sa mesa. Ang akala niyo ay sinigang lang ang inihanda ko para sa gabing ito. Hindi niyo alam. Ang bawat salitang binitawan niyo kanina, ang bawat pagsisinungaling niyo sa harap ng mga bisitang ito, ay nakatala na. Itinuro ko ang maliit na brooch na suot ko sa aking dibdib. Isang simpleng dekorasyon na kanina pa kumukutitap ng maliit na pulang ilaw. Everything is being live-streamed, Mark. Hindi lang sa mga pulis, kundi sa lahat ng mga investors na kanina niyo pa hinihintay na dumating. Sabi ko nang may kasamang nangiting tagumpay.
Biglang bumukas ang malaking pinto ng dining hall, ngunit hindi ang mga investors ang pumasok. Ang bawat yabag ng sapatos sa matigas na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang ambisyon. Ang pumasok ay ang aking ama, si Judge Roberto, kasama ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation. Sa kanyang mukha ay mababasa ang puot ng isang amang nakakita sa kanyang anak na sinasaktan at ang awtoridad ng isang batas na hindi nababayaran. Sino ang nagsabi na ang anak ko ay walang katinuan? Ang boses ni Dad ay dumagundong sa buong silid, tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang biglang pagbitaw ni Mark sa braso ni Ness. Ang mukha ni Doña Consolacion ay naging kasing puti ng papel. At si Ness, unti-unti siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang pulang bestido ay tila naging simbolo ng kanyang sariling pagkatalo. Tumingin ako kay Mark, ang mga mata ko ay puno ng isang mapait na tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, Mark, sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa'yo, bakit hindi mo naisip na baka ako mismo ang bagyong lulunod sa'yo? Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masakit na realidad ang sumampal sa akin. Tumingin ako sa paligid at napansin ko ang isang bagay na wala roon. Nasaan si Leah? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimulang manginig sa takot. Benjo, nasaan ang anak ko? Tumingin ako sa dulo ng silid kung saan dapat naroon ang aking kapatid. Ngunit tanging isang bukas na bintana at ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa akin. Ang tanong na nagpabagsak sa aking tuhod sa gitna ng tagumpay ay, sino nga ba ang tunay na nagligtas sa aking anak at sino ang gagamit sa kanya para sa huling hirit ng kasamaan? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Nia. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat. Isa kang baliw na asawa, walang maniniwala sa'yo. Ang sigaw ni Mark ay tila isang desperadong alulong ng isang hayop na nasuklol sa sulok. Habang pinipigilan siya ng 2 opisyal ng NBE, ang kanyang mamahaling suit na kanina ay maayos ay gusot-gusot na ngayon. Tila sumasalamin sa kanyang unti-unting gumuguhong mundo. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng puot, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng takot na nanunuot sa aking sistema. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Ang aking puting bestido ay basang-basa pa rin ng malagkit na sabaw ng sinigang. Ang hapdi sa aking braso ay tila isang paalala ng bawat pasakit na tinanggap ko sa loob ng 7 taon. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa aking dibdib habang nakatingin ako sa bakanteng upuan ni Leah. Inihanda ko ang kanyang paboritong maliit na mangkok, may disenyo ng mga bituin na puno ng mainit na kanin. Ngunit ang mangkok na iyon ay nananatiling puno, tila naghihintay sa isang batang hindi na dumating sa hapunan. Sapat na, Mark. Ang boses ni Dad ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong bulwagan. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang Amerikana sa aking mga balikat. Ang init niyon ay tila isang baluti laban sa panginginig ng aking katawan. Ang bawat pirma na ginaya mo, ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa trust fund ng anak ko, at ang pananakit na ginawa mo sa kanya ngayong gabi. Lahat ng iyon ay sapat na para mabulok ka sa loob ng rehas. Marco, anak, tulungan mo ako. Ang puso ko. Sigaw ni Doña Consolacion habang humahawak sa kanyang dibdib. Nagkukunwaring hihimatayin sa sofa. Ngunit ang doktor na kanina ay kasabot nila ay hindi na makatingin sa kanya dahil alam niyang ang lisensya niya ang nakataya sa bawat maling salitang binitawan niya tungkol sa aking katinuan. Tumingin ako kay Ness na ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak habang sinusubukang abutin ang kamay ni Mark. Hindi ko alam, Marco. Sabi mo sa akin legal ang lahat. Sabi mo sa akin wala nang pag-aari si Nia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang akala nyo ay nakuha nyo ang lahat, Ness. Pero ang totoo, ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo ay isang guhong gusali na lang. Ang lahat ng kliyente, ang lahat ng pondo, at ang lahat ng kredibilidad ay nailipat ko na sa ilalim ng pangalan ni Leah.
ang anak na balak ninyong itakwil at itago. Nasaan ang apo ko, Konsolasyon? Tanong ni Dad. Ang kanyang boses ay may halong babala na hindi dapat baliwalain. Nasaan si Lia? Wala sa akin ang bata. Isinama siya ni Benjo. Sigaw ni Doña Konsolasyon. Ang kanyang maskara ng pagiging isang donya ay tuluyan ng natuklap. Inilalabas ang isang matandang puno ng takot. Sabi ni Benjo, itatago niya ang bata para hindi mo makuha niya. Sabi niya, may utang siya kay Mark. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Si Benjo, ang kapatid ko, ang akala ko ay kakampi ko siya base sa kanyang mensahe kagabi. Pero paano kung ang mensaheng iyon ay isa lamang pain para mapanatili akong kalmado habang itinatakas nila ang aking anak? Mabilis akong tumakbo patungo sa kwarto ni Lia sa tabi ng kusina. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng amag ay sinalubong ako. Kasama ang nakakangilong katahimikan. Ang kanyang maliit na unan ay maayos na nakalagay, ngunit wala ang kanyang paboritong manika. Wala ang kanyang maliit na bag. Benjo, Lia! Isinigaw ko ang kanilang mga pangalan hanggang sa mamalat ang aking boses, ngunit tanging ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang malakas na pagtulo ng ulan sa bubong ang sumagot sa akin. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga tuhod sa malamig na semento. Sa kabila ng tagumpay na ito, sa kabila ng pagkakaposas kay Mark at ang pagbagsak ng kanilang imperyo, nasaan ang katarungan para sa yakap ng aking anak? Kung mawawala si Lia, ang lahat ng perang nabawi ko, ang lahat ng kumpanyang naitayo ko muli, ay mawawala ng saysay. Nia, tumayo ka riyan, sabi ni Dad habang tinutulungan akong tumayo. Nakadeploy na ang mga pulis, hahanapin natin sila. Habang inalalayan ako ni Dad palabas ng bahay na naging bilangguan ko sa loob ng 7 taon, nakita ko si Mark na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, isang huling hirit ng isang talunang hari. Hinding-hindi mo siya mahahanap niya. Bulyaw niya bago isara ang pinto ng sasakyan. Kasama niya ang kapatid mo at alam mo kung gaano kadesperado si Benjo sa pera. Nang marinig ko ang tunog ng sirena na unti-unting lumalayo, naramdaman ko ang isang matalim na sakit sa aking bulsa. Ang cellphone ko ay nag-vibrate. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang video. Doon, nakita ko si Lia na natutulog sa loob ng isang madilim na sasakyan. Suot pa rin ang kanyang paboritong pink na jacket. At sa tabi niya ang mukha ni Benjo, pawisan at puno ng kaba. Ate Nia, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Hinahabol kami ng mga tauhan ni Mark. Akala nila ay itatago ko si Lia para sa kanila. Pero hindi ko kaya, ate. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Susubukan kong dalhin siya sa lumang rest house natin sa Antipolo. Pero bilisan mo. May sumusunod sa amin na hindi ko kilala. Ang video ay natapos sa isang malakas na tunog ng pagpreno at ang biglang pagdilim ng screen. Antipolo. Bulong ko habang ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Dad, kailangan nating pumunta sa Antipolo ngayon din. Sa gitna ng malakas na ulan, habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa aking anak. Hinawakan ko ang hair clip sa aking palad. Ramdam ang tulis nito na tila isang kompas na tumuturo sa direksyon ng aking buhay. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa katarungan, hindi ko akalaing ang pinakamalaking laban ay hindi sa loob ng korte o sa loob ng boardroom, kundi sa isang madilim na kalsada patungo sa huling santuwaryo ng aking pamilya. Isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan habang humaharurot kami patungo sa Antipolo. Sapat na kaya ang aking pagmamahal para mahila ang aking anak mula sa bangin ng kasakiman ng aking sariling dugo? O huli na ang lahat para sa isang inang ngayon pa lang natutong lumaban? Ang bawat patak ng ulan,
Sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang nagmamadaling tumakas, tulad ng nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Humaharurot kami ni Dad patungo sa Antipolo. Ang ugong ng makina ay nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog sa itaas. Hawak ko ng mahigpit ang aking cellphone, ang screen ay basa ng aking pawis at ang aking mga daliri ay nanginginig sa bawat segundong lumilipas. Dad, bilisan niyo pa po. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama kay Leah. Bulong ko. Ang aking boses ay lunod sa takot. Kumapit ka, Nia. Malapit na tayo. Sagot ni Dad. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon habang binabagtas namin ang madilim at palikong daan ng sumulong highway. Hindi ko mapigilang isipin ang hitsura ni Mark at ni Ness kanina habang kinakaladkad sila ng mga awtoridad. Ang kastilyong buhangin na binuo nila sa ibabaw ng aking mga sakripisyo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga bank accounts na akala nila ay puno ng ninakaw nilang pera ay naging mga hungkag na numero na lamang. Ang mga alahas ni Ness na ipinagmamalaki niya ay sasamsamin bilang bahagi ng ebidensya ng Lua Dao Tai Chin. Ang bawat kasinungalingan nila ay naging batong bumagsak sa kanilang sariling mga ulo. Ngunit ang lahat ng tagumpay na yon ay tila naging abo sa aking panlasa dahil wala sa aking tabi ang aking anak. Ate Nia, kung naririnig mo to, nandito na kami sa lumang rest house. May mga lalaking nakasunod sa amin. Hindi ko alam kung sino sila, pero may mga dala silang armas. Ate, natatakot ako para kay Leah. Ang boses ni Benjo sa huling voice message na ipinadala niya ay puno ng pagsisisi. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang rest house sa Antipolo ay ang tanging lugar na itinuring kong santuwaryo noong bata pa kami. Doon kami nagtatago ni Benjo kapag nag-aaway ang aming mga magulang. Hindi ko akalaing doon din magaganap ang pinakamadilim na kabanata ng aming buhay. Pagdating namin sa gate ng rest house, sinalubong kami ng isang nakakangilong katahimikan. Ang puting gate ay nakabukas ng bahagya at ang mga damo sa paligid ay tila nagluluksa sa ilalim ng ulan. Nakita ko ang sasakyan ni Benjo na nakaparada ng tabingi sa tapat ng pintuan. Ang mga ilaw nito ay nakabukas pa rin at ang pinto sa gilid ng driver ay wasak. Leah, Benjo! Isinigaw ko ang kanilang mga pangalan habang tumatakbo ako palabas ng sasakyan. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa aking puting bestido. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa aking buto, ngunit ang init ng aking kaba ang nangingibabaw. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay lalong tumapang. Sa gitna ng sala, nakita ko ang isang pamilyar na bagay na nagpabagsak sa aking puso. Ang pink na jacket ni Leah. Nakahandusay ito sa sahig, may mantsa ng putik at punit ang isang manggas. Hindi maaari, bulong ko habang kinukuha ang jacket. Niyakap ko ito ng mahigpit. Tila sinusubukang maramdaman ang init ng aking anak sa telang yon. Nia, tumingin ka rito. Tawag ni Dad mula sa itaas ng hagdan. Mabilis akong umakyat at doon, sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Benjo. Nakasandal siya sa pader. Sapo ang kanyang balikat na dinadaluyan ng dugo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita niya ako. Ate, patawarin mo ako. Kinuha nila siya. Ang mga tauhan ni Mark, ang mga tauhan na hindi mo kilala. Sabi nila, kung hindi raw ibabalik ang pera, hindi na natin makikita si Leah. Hirap na sabi ni Benjo. Nasaan sila, Benjo? Saan nila dinala ang anak ko? Tanong ko habang niyayanig ko ang kanyang mga balikat. Doon, sa lumang imbakan ng troso sa ibaba ng bangin. Ate, mag-iingat ka. Marami sila. Babala ni Benjo bago siya tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Dad.
Iniwan ko sila roon at tumakbo ako palabas. Ang ulan ay naging isang malakas na dilubyo. Tila nakikisimpatya sa aking pagdurusa. Tinunton ko ang maputik na landas patungo sa imbakan ng troso. Ang bawat hakbang ko ay puno ng panganib. Ngunit ang imahe ng takot na mukha ni Leah ang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Nang makarating ako sa imbakan, nakita ko ang isang itim na van. Dalawang lalaki ang nakatayo sa labas, may hawak na mga baril, at sa loob ng van, narinig ko ang mahinang iyak ng aking anak. "Mama! Mama!" Ang sigaw na yon ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Hindi ko na inisip ang aking kaligtasan. Kinuha ko ang isang matigas na sanga ng puno sa lupa at dahan-dahan akong lumapit sa likuran ng van. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tulis ng hair clip ni Leah sa aking bulsa. Hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang dulo nito sa aking palad. Ang hapdi ay naging paalala. Hindi ako papayag na ang huling alaala ni Leah sa mundong ito ay ang takot. Habang ang isa sa mga lalaki ay lumingon sa aking direksyon, itinaas ko ang sanga at buong lakas ko itong inihampas sa kanyang ulo. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa bungo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit bago ko pa man magawang lapitan ng van, ang isa pang lalaki ay itinutok ang kanyang baril sa akin. "Huwag kang gagalaw, Nia Santos. Ibigay mo sa amin ang code ng Amaryllis Creations o dito na magtatapos ang buhay niyo ng anak mo." Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mukha ay basa ng ulan at luha. Ngunit ang aking titig ay hindi nayayanig. Wala na ang pera, wala na ang kumpanya. Ang tanging matitira sa inyo ay ang impyernong inihanda ko para sa inyo. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, bumasag sa katahimikan ng ulan. Ngunit hindi ako ang natamaan. Ang tanong na nag-iwan sa akin sa gitna ng putikan at takot ay, sino ang nagpakawala ng balang iyon? At sapat na ba ang dugong dumanak para tuluyang matapos ang sumpa ng pamilya Villanueva? "Mama! Mama!" Ang bawat sigaw ni Leah ay tila isang pako na humihiwa sa aking kaluluwa. Ngunit ang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na ulan ay nagpatigil sa tibok ng aking mundo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, hinihintay ang hapdi ng bala, hinihintay ang dilim. Ngunit sa halip na sakit, ang nakita ko ay ang dahan-dahang pagbagsak ng lalaking may hawak ng baril. Ang kanyang sandata ay tumalsik sa putikan at ang kanyang huling hirit ng kasakiman ay napalitan ng isang ungol ng sakit habang hawak niya ang kanyang balikat. Mula sa likuran ng mga punong kahoy, lumitaw ang mga anino ng mga operatiba ng NBE. Kasunod ang aking ama na may hawak na flashlight. Ang liwanag nito ay tumama sa aking mukha. Tila isang banal na sinag na nagtatapos sa mahabang gabi ng aking pagdurusa. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako patungo sa van. Ang aking mga paa ay lumulubog sa malagkit na putik. Ang bawat hakbang ay puno ng desperasyon. Binuksan ko ang pinto ng van nang may marahas na lakas na tila ba ang bakal ay gawa lamang sa papel. Doon, sa sulok ng madilim na sasakyan, nakita ko si Leah, ang aking munting paru-paro, nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga barya sa gulat. "Leah, anak ko." Ang aking boses ay isang pagsabog ng emosyon, isang kombinasyon ng hagulgol at pasasalamat. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Isiniksik ko ang kanyang maliit na katawan sa aking dibdib kahit na basang-basa ako ng ulan at putik. Ang init ng kanyang balat ay tila isang gamot na nagpahilom sa bawat sugat na ibinigay sa akin ni Mark. Sa sandaling iyon, ang tunog ng ulan, ang ingay ng mga pulis, at ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naglaho. Tanging ang pintig ng puso ng aking anak
ang narinig ko. Mama, huwag mo na po akong iiwan. Natatakot po ako. Bulong ni Leah habang sob ang kanyang mukha sa aking leeg. Hinding-hindi na anak. Pangako. Tapos na ang bagyo. Sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking glass wall sa aking bagong opisina sa Makati. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa aking balat. Isang malaking kataliwasan sa madilim at maulan na gabi sa Antipolo. Sa pintuan ng aking opisina, nakasulat sa gintong mga titik ang pangalan ng aking bagong simula. Amaryllis Creations. Ang saffron designs ay wala na. Tulad ng apelyidong Villanueva na pilit kong binura sa aking pagkakakilanlan. Ang bawat disenyo ng alahas na inilalabas namin ngayon ay simbolo ng kalakasan ng isang babae. Mga disenyong hindi nabubali. Mga disenyong nagniningning sa kabila ng dumi ng nakaraan. Ma'am Nia, narito na po ang huling ulat mula sa korte. Ang boses ng aking bagong sekretarya ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Inabot ko ang folder at binasa ang mga balitang matagal ko nang hinihintay. Si Mark ay nahatulan ng 12 taon na pagkakakulong dahil sa estafa at falsification of documents. Ang hiling niyang custody para kay Leah ay tuluyang ibinasura ng korte. Si Ness naman ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng pakikipagsabwatan at ngayon ay nagtatago sa probinsya, baon sa utang at kahihiyan. At si Doña Consolacion, ang kanilang mansyon ay nailit na ng bangko. Nabalitaan ko na lamang na nakatira na siya sa isang maliit na paupahan, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki habang nanlalait ng ibang tao. Napaupo ako sa aking silya, ang bawat hininga ko ay puno ng kalayaan. Hindi ko na kailangang magbilang ng barya para sa gamot ni Leah. Hindi ko na kailangang manginig sa takot kapag bumukas ang pinto ng bahay. Ang tagumpay ko ay hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa kapayapaang nahanap ko sa aking sarili. Ngunit may isang bagay na nananatiling mantsa sa aking puso. Si Benjo. Bagaman nakatulong siya sa pagliligtas kay Leah, kailangan pa rin niyang harapin ang mga kasalanang nagawa niya dahil sa sugal. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng probation at nagtatrabaho bilang driver sa kumpanya ni Dad para bayaran ang kanyang mga utang. Isang hapon, habang sinusundo ko si Leah sa kanyang bagong paaralan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa labas ng gate. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng lumbay. Si Mark. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas ng pansamantala. Marahil ay para sa isang hearing, ngunit ang makita siyang ganito, hina at wasak, ay hindi nagbigay sa akin ng saya. Nagbigay ito sa akin ng katahimikan. Tiningnan niya ako mula sa malayo. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagsisisi na huli na para itama. Ngunit bago pa man siya makalapit, naramdaman ko ang pagtakbo ni Leah patungo sa akin. Mama, tignan mo ang drawing ko. Star po yan para sa'yo. Masayang sigaw ni Leah habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. Hindi ko na lumingon muli kay Mark. Ang aking mundo ay nasa aking mga bisig na at ang nakaraan ay isa na lamang malabong anino sa likuran. Pagsapit ng gabi, habang pinagmamasdan ko si Leah na may himbing na natutulog sa kanyang malaki at komportableng kwarto, kinuha ko ang hair clip na may disenyong paru-paro. Ang kulay rosas nitong pintura ay medyo kupas na. May bakas pa ng putik mula sa Antipolo na hindi ko na tinanggal. Ito ang aking medalya. Ito ang paalala na ang isang martir ay pwedeng maging isang mandirigma. Sa wakas anak, malaya na tayo. Bulong ko sa hangin. Ngunit bago ko tuluyang patayin ang ilaw, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa ibang bansa. Nang sagutin ko ito, tanging mabigat na paghinga ang narinig ko sa kabilang linya, kasunod ang isang pamilyar na boses na matagal ko nang hindi naririnig.
Nia, hindi pa tapos ang lahat. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Nia, hindi pa tapos ang lahat. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang boses sa kabilang linya ay tila isang kalawangin na kutsilyong pilit na hinihiwa ang aking katahimikan. Kilala ko ang tinig na iyon, kay Ness. Pero wala na ang dati nitong tamis at kagaslawan. Ngayon, ang boses niya ay basag, puno ng desperasyon, at tila nanggagaling sa isang malalim na hukay ng pait. Hindi ako sumagot agad. Hinigpitan ko ang hawak sa aking cellphone habang pinagmamasdan ko ang mahimbing na pagtulog ni Leah. Ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay ang tanging angkla ko sa realidad. Sa labas, ang mga ilaw ng Makati ay nagniningning na parang mga hiyas, isang mundong binuo ko muli mula sa mga durog na pangarap. Ness, mahinahon kong tugon, ang aking tinig ay kasing lamig ng marmol. Wala ka nang matatanggap sa akin. Ang lahat ng ninakaw niyo ay nabawi ko na. Ang kumpanya, ang dangal, at ang anak ko. Ano pa ang gusto mong patunayan? Nasa akin ang huling alas niya. Ang mga dokumentong magpapatunay na ang tatay mo, ang kagalang-galang na si Judge Roberto, ay may kinalaman sa maanumalyang transaksyon ng kumpanya mo dati. Kapag inilabas ko ito, kasama kang babagsak. Ang kanyang tawa ay tuyot at nakakangilo. Naramdaman ko ang isang maliit na kaba, ngunit agad itong napalitan ng isang mapait na pangingiti. Alam ko ang tinutukoy niya. Iyon ang mga dokumentong sadyang itinanim ni Mark para gawing panangga kung sakaling mabisto sila. Ngunit hindi nila alam. Iyon ang unang bagay na nilinis ni Dad bago pa man kami kumilos. Gawin mo ang gusto mo, Ness. Pero bago mo gawin iyon, lumingon ka muna sa paligid mo. Sabi ko, bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Kinabukasan, hindi ko hinayaang lamunin ako ng takot. Sa halip, pinuntahan ko ang huling lugar kung saan ko inaasahang makikita ang mga multo ng aking nakaraan. Hindi sa kulungan ni Mark, kundi sa isang maliit at madilim na paupahan sa dulo ng isang masikip na eskinita sa Caloocan. Doon ko natagpuan ang kaibahan ng langit at impyerno. Ang amoy ng kanal at basurang bulok ay nanunuot sa hangin. Sa isang sulok, nakita ko si Doña Consolacion. Ang babaeng dati ay hindi tumatapak sa lupa kung walang mamahaling sapato. Ngayon ay nakaupo sa isang plastik na upuan, naglalaban ng sarili niyang mga damit sa isang batya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng brilyante, ay kulubot na at namumuti dahil sa sabon. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hiya. Ang hiya na 7 taon niyang ipinatikim sa akin ay tila isang dambuhalang alon na ngayon ay lumulunod sa kanya. Niya, bulong niya. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng kapangyarihan. Naparito ka ba para pagtawanan ako? Hindi, ma. Sagot ko. Bagaman ang tawag na ma ay tila isang estrangherong salita na sa aking dila. Naparito ako para ibigay ito. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. Naglalaman ito ng sapat na halaga para sa kanyang mga gamot at isang maayos na tirahan sa probinsya. Hindi ako tulad ninyo. Hindi ko kayang makakita ng matandang nagdurusa, gaano man kasama ang ginawa niya sa akin. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang kulubot na pisngi. Mga luhang hindi galing sa galit, kundi sa pagsisisi at matinding kahihiyan. Pagkatapos noon, dinalaw ko si Mark sa loob ng Bartolina. Ang ingay ng mga bakal na rehas at ang singaw ng init sa loob ay tila isang pasilyo patungo sa katarungan. Nang lumitaw siya sa likod ng salamin, halos hindi ko siya nakilala. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng ambisyon. Inilapag ko ang mga huling papeles ng annulment sa harap niya. Pirmahan mo na ito, Mark. Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nia, patawarin mo ako. Akala ko, mas mahalaga ang pera. Akala ko,
Ang kapangyarihan ang magpapasaya sa akin. Pero dito sa loob, tanging ang alaala ng nangiti ni Leah ang nagpapanatili sa akin na humihinga. Maari ko ba siyang makita? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang puot, tanging isang malalim na kawalan ng emosyon. Sa tamang panahon, Mark, kapag sapat na ang edad niya para maintindihan kung bakit wala ang kanyang ama. Sa ngayon, hayaan mo muna kaming maghilom. Pinirmahan niya ang dokumento ng nanginginig ang mga kamay. Sa bawat kurba ng kanyang panulat, naramdaman ko ang huling tanikala na kumala sa aking pagkatao. Malaya na ako. Tunay na malaya. Paglabas ko ng kulungan, ang hangin ay tila mas masarap sipsipin. Pumunta ako sa isang parke kung saan naghihintay si Leah kasama si Dad. Habang pinagmamasdan ko ang aking anak na masayang hinahabol ang mga bula ng sabon sa hangin, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking mukha. Lumapit sa akin si Dad at inakbayan ako. Tapos na ang lahat, niya. Nakamit mo ang hustisya na hindi dinuraan ng iyong pagkatao. Salamat, Dad. Salamat dahil hindi niyo ako iniwan sa gitna ng bagyo. Bulong ko. Ang bagyo ang nagpatatag sa iyo, anak. Ngayon, oras na para sa pagbanaag ng araw, nakangiting sabi ni Dad. Hapon na nang makatanggap ako ng balita tungkol kay Ness. Nahuli siya ng mga pulis habang sinusubukang tumakas patungong ibang bansa gamit ang pekeng pasaporte. Ang mga dokumentong sinasabi niyang magpapabagsak sa amin ay napatunayang mga peke at lalong nagdiin sa kanya sa kasong perjury at blackmail. Ang huling hirit ng kasamaan ay naging sarili niyang bitag. Pagsapit ng gabi, dinala ko si Leah sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na kanta ng kalikasan, humahalik sa aming mga paa. Nakaupo kami sa buhangin, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nag-iiwan ng kulay kahel at ube sa langit. Mama, tignan mo, ang ganda ng langit. Masayang sabi ni Leah habang itinuturo ang mga unang bituin na sumisipot. Oo, anak, tulad mo, nagniningning ang lahat kapag tapos na ang dilim. Sabi ko habang hinihimas ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na pagpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon. Pinatawad ko ang aking sarili sa mga luhang inaksaya ko. Ang niya na martir ay patay na, at ang niya na mandirigma ay natuto ng magpahinga. Isang matamis na pagod ang bumalot sa akin. Ang bawat hapdi ng sinigang, ang bawat sampal ng nakaraan, ay naging mga pilat na ngayon ay nagsisilbing dekorasyon ng aking tagumpay. Habang ang gabi ay tuluyang lumalamon sa liwanag, alam ko sa aking puso na bukas, sa muling pagsikat ng araw, hindi na ako matatakot. Dahil ang babaeng dumaan sa apoy ay hinding-hindi na muling masusunog ng kahit anong init ng pagsubok. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming ancestral house sa probinsya, ang bahay na minsan ay naging simbolo ng aking kawalan. Ngunit ngayon ay muling nagniningning bilang aking santuwaryo. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang gumuguhit sa malawak na dagat, nag-iiwan ng kulay ginto sa bawat alon na humahalik sa pampang. Ang simoy ng hangin ay hindi na amoy alikabok at kalawang. Ngayon, amoy na ito ng sariwang dagat at ang bango ng mga namumukadkad na amaryllis sa aking hardin. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kastilyong buhangin ni Mark at Doña Consolacion. 1 taon na rin mula nang huli kong maramdaman ang hapdi ng mainit na sabaw sa aking balat. Ang mga pilat sa aking braso ay naroon pa rin, manipis at maputla. Tila mga guhit ng isang mapa na nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang aking narating. Hindi ko na itinatago ang mga ito. Para sa akin, ang mga ito ay mga huantsyong ng aking pakikipaglaban. Mama, tignan niyo po, nakahuli ako ng maliit na alimango.
Masayang sigaw ni Lia mula sa dalampasigan. Pinanood ko ang aking anak habang tumatakbo siya sa buhanginan. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapawi sa lahat ng aking pagod. Kasama niya si Dad na masiglang naglalakad sa kanyang tabi. Ang dati ay seryoso at matikas na Tampan Roberto ay isa na ngayong mapaglaro at mapagmahal na lolo. Ang kanyang presensya ang naging haligi ng aking kalakasan, ang nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa kapayapaan ng puso. Ang Amaryllis Creations ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging isang komunidad para sa mga kababaihang tulad ko na dumaan sa matinding pagsubok. Sa bawat hiyas na aming hinuhubog, may kwento ng pag-asa. Hindi na ako ang babaeng nagbibilang ng barya para sa bukas. Ako na ang babaeng nagtatakda ng aking sariling kapalaran. Nabalitaan ko kamakailan na si Benjo ay unti-unti nang nagbabago. Nakapagtapos na siya ng kanyang rehabilitasyon sa tulong ni Dad at ngayon ay tapat na nagtatrabaho sa aming farm. Ang sugat sa aming pamilya ay hindi pa lubusang hilom, ngunit ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa tunay na pag-uunawaan. Tungkol naman kay Mark, Doña Consolacion at Ness, ang kanilang mga pangalan ay tila mga anino na lamang sa aking alaala. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa pampang. Ang kanilang sinapit, ang kahihiyan, ang pagkawala ng yaman, at ang kalungkutan ay ang karma na sila mismo ang nagtanim. Hindi ko kailangang maghiganti dahil ang tadhana na ang gumawa nito para sa akin sa pinakamasakit na paraan. Ang ipakita sa kanila ang aking tagumpay habang sila ay nalulunod sa sarili nilang pagkakamali. Kinuha ko ang hair clip na paru-paro mula sa aking bulsa at inilagay ito sa aking buhok. Ramdam ko ang tibay nito, ang katatagan ng materyales na dumaan sa putik at ulan ngunit nanatiling buo. Nia, anak, handa na ang almusal. Tawag ni Dad mula sa ibaba. Susunod na po, Dad. Sagot ko ng may ngiti. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa abot tanaw. Ang araw ay ganap ng sumikat. Tinatapos ang paghahari ng kadiliman. 7 taon akong naging martir. 7 taon akong naging anino. Pero sa gabing ibinuhos nila sa akin ang lahat ng kanilang puot, hindi nila alam na dinidiligan lamang nila ang binhi ng aking pagbangon. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa ngayon. Alam ko na matapos ang bawat unos, ang tanging mananatili ay ang mga pusong marunong magmahal sa sarili bago magmahal ng iba. Ako si Nia at ito ang aking pagsilang mula sa mga abo. Isang inang nagwagi, isang babaeng malaya, at isang kaluluwang nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng payapang dalampasigan. Ang huling alon ay dahan-dahang umatras sa pampang, tila nagpapaalam sa lahat ng pait ng kahapon. Ang bukas ay hindi na isang katanungan. Ito ay isang pangako.